Higit isang buwan na ang lumipas mula nang huling nakita sa publiko at sa Senado si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagbubunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant ang ICC laban sa kanya, kaugnay pa rin sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. May mga paramdam siya paminsan-minsan sa social media tulad ng pagdalaw niya sa isang pari sa Cebu at sa pagpopost ng picture niya na nakawig. Ang pinakahuli, ang pagkomento niya sa post ng kanyang asawang si Nancy. Sa post, may larawan ng isang lalaking nakatalikod at caption na nagpapasalamat sa kanya raw pagdalaw. Hindi malinaw kung saan o kailan kuha ang larawang yan. Pero ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, alam nila kung nasaan si De La Rosa. Palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Tinatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. In the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Tumanggi na si Remulla na idetalye kung saang mga lugar nila na monitor si De La Rosa. Kahit itinuturing na nagtatago, hindi pa rin daw siya matatawag na fugitive o pugante dahil hindi pa rin daw nakatatanggap ang DILG maging DFA at DOJ ng kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa. We have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte wala. Sabi ng abogado ni De La Rosa, noong November 8 din niya huling nakausap ang kliyente. Wala raw siyang impormasyon kung nasaan ito. In all probabilities, nandito yan. Ngayon kasi, yung kanyang personal safety is at stake. No? Ako, maka-speculate lamang ako kasi hindi ako makasabi for him even if I am his lawyer. No? He is just making himself unavailable. Kasi wala pong klaro kung ano po ang pulisiya o wala po tayong batas as to how to deal with surrender. Kasi klarong-klaro po yung gobyerno